the presentation of another renewable energy called Solar Thermal System or CSP. Presented the following reporters. So ano nga ba ang solar thermal system? Ang solar thermal system po ay gumagamit po ng mirror, which yung mirror po na yun ay kumukuha po ng energy mula sa sun, then yung energy, yung nakukuha pong energy into the sun ay nagre-replicate po into a tube. Tapos po sa loob ng tube po na yun ay mayroon pong liquid, which yung liquid po na yun ay nakakaranas po ng matinding init na tumataas po into 400 to 750 degrees centigrade. Tapos po, yung init po na yon ng liquid sa loob ng tube ay may papasok po nun sa water. Tapos po yung water na yon magiging steam, which yung steam po ay magpapagana po sa turbine. There are 4 types of solar thermal system. Number 1 is parabolic trap. Number 2 is solar tower. Number 3 is linear Fresnel reflector. Number 4 is parabolic dish. Ito pong mga types ito ay pare-parehas lang po ng principle. Nagkaiba-iba lang po sila sa pagkuha po ng energy mula sa sun. At ito po ay papaliwanag ng mga susunod nating mga reporters. So, dumako po tayo sa unang part ng solar thermal system, ang parabolic traps. So, ano nga ba ang parabolic trap? So, sabi dito, these traps, also known as the line focus collectors, are lined up in a rows on a solar field and are composed of a long parabolic shaped reflector that concentrate incident sunlight on a pipe that runs down at the middle of the trough. So, these collectors utilize a single-axis solar tracking system to track the sun across the sky as it moves from east to west to ensure that there is always maximum solar energy incident on the mirrors. So the receiver pipe in the center can reach temperature upward of 400 degrees centigrade as the trap focuses sun at 30 to 100 times its normal intensity. So, ang sabi dito, ito raw ay row ng mga mahahabang parabolic shaped mirror na mayroong tubig sa gitna or fluid sa gitna, sa gitnang itaas kung saan i-reflect ng mirror ang init na nakukuha niya sa sikat ng araw. At ito raw ay gumagamit ng single-axis solar tracking system na siyang sumusunod sa sikat ng araw at gumagalaw papuntang east to west. Upang masigurado na during the daylight ay ma-maximize yung pangongolekta ng energy coming from the sun. Ang tube o receiver pipe ng nasa gitnang itaas ay kayang makapag-receive ng temperature hanggang 400 degrees centigrade. So, through the use of mirror, ay kayang i-multiply ang sikat ng araw hanggang 30 to 40 times. So, ito po yung mga example ng features ng isang parabolic trough. At ito naman po yung picture na nagpapakita kung paano nga ba nagwo-work ang isang parabolic trough. So, dumako naman po tayo sa tinatawag na hot storage tank and cold storage tank. So, bakit nga po ba may ganitong parte ang parabolic trough? So, sa kadahilanan hindi naman po palagian na mainit or may sikat ng araw kada araw sa ating mundong ginagalawan, ang storage tank po ang nagsisilbing tangke o storage ng mainit na HTF or Hot Heat Transfer Fluid upang magamit sa panahon ng walang sikat ng araw or sa gabi, upang kahit na umulan o makulimlim ay nag-work pa rin po ang system ng parabolic trap. Sa cold storage tank naman po ay dito ini-store ang nagagamit na HTF sa heat exchanger bago padaluyin ulit sa mga tube na nasa labas upang painitin ulit gamit ang sikat ng araw. So, ito naman po yung mga picture or example picture ng heat exchanger. So, dumako po ulit tayo sa pinaka-working principle ng parabolic trap. So, una, heat from the sun is being collected by special mirrors which is then reflected to the pipe that runs down at the middle of the trough. So, within the central pipe is a heat transfer fluid or HTF flowing inside it. So, the HTF
inside the pipe can reach a temperature around 400 Celsius centigrade as the trough focuses sun at 30 to 100 times its normal intensity. So this hot fluid goes to heat exchanger where the heat is transferred to the water, generating high pressure superheated steam. So this steam then moves a turbine to a power generator and produces electricity. So the HTM then keeps circulating within the system. And the steam is being condensed, which is to be sent back through the heat exchanger. So sabi lang po dun, ang parabolic trough ay kayang magpainit hanggang 400 degrees centigrade at kayang makapag-multiply ng init ng araw hanggang 30 to 100 times. So ang parabolic trough ay may parabolic shape na mirror na siyang nangongolekta ng init ng araw. At ito ay patamain niya or i-reflect papuntang receiver pipe o tube na nasa gitna ng parabolic trough. So ang tube na ito ay naglalaman ng HTF na siyang nagdadala ng init papuntang heat exchanger at hahalo sa tubig na nakapaloob dito. So ang heat exchanger ay siyang magpapasa ng init galing sa HTF papunta sa tubig na nakapaloob dito or yung fluid. O tubig. Ang mainit na tubig na ito ay magpuproduce ng high pressure superheated steam na siyang magpapaikot sa turbina na magbibigay ng power upang magpaganahin ng isang generator na nasa loob at ito naman ay magpuproduce ng kuryente papunta sa mga transformer. So ang transformer naman ang siya magmumultiply ng mga voltaheng makokolekta upang paabutin sa mga bahay. So ang HTF ay nasa loob at patuloy lang magsusirculate at magbibigay ng init hanggang ito ay nasisikatan ng araw. At ang tubig naman na nagiging steam ay magko-condense lamang at patuloy na babalik sa heat exchanger upang makapag-produce ng high pressure steam. So dumako naman tayo dito sa heat transfer fluids general description. In a solar thermal system, heat transfer fluid or HTF is a liquid or a gas specifically manufactured for the purpose of transmitting heat from one system to another. So ito yung fluid na matatagpuan dun sa example sa parabolic troughs. Ito yung fluid na matatagpuan dun sa tube na nandun sa taas ng parabolic trough kung saan ito yung nagre-receive ng heat na nare-reflect dun sa mga mirrors. So gamit tong HTF, ito yung nagte-transfer ng heat dun sa water na kailangan dun sa STS para makapag-produce ng steam. Para siya yung magpapaikot sa steam engine and then siya yung makapag-produce ng electricity. So ito ring HTF yung tumutulong para makapag-store ng heat kapag naman kapag hindi gaanong sumisikat yung araw o kaya kapag gabi. Ang sunod naman is yung isang question regarding sa HTF. So, why use ATF instead of the direct system in which water is instantly returned into steam by the heat reflected by mirrors in solar thermal system or CSP? So, kagaya nung sinabi ko kanina, yung HTF yung ito-transfer ng heat dun sa tubig para maging steam yon. So, pwede namang direct yung paggawa ng STS, direct na yung init dun sa tubig, pero nga dahil merong instances na merong panahon, ganyan instances nga na walang ganang sikat yung araw o kaya kapag naman gabi, which is totally zero o kaya minimal lang yung nare-receive na solar energy o yung init na galing araw. So, kailangan tuloy-tuloy pa rin yung process ng STS kapag mga ganong oras. So, kinakailangan ng heat transfer fluid na nagre-receive ng init at nagme-maintain ng init para sa mga ganong pangyayari. So, yung heat transfer fluid din ay mas nakakapag-absorb ng more temperature kumpara sa tubig, kaya mas matagal lalamig yung system. So ang sunod naman is ito yung answer dun sa tinanong natin kanina. Basahin ko lang ulit. These working fluids have high heat capacity. It can maintain a high level of hotness in a long period of time. That is why in CSP, large volume of HTF is heated to an elevated temperature during daytime where sunlight intensity is at its peak. Then it is being stored in a tight vessel. It acts as a reservoir that can be used during cloudy days when the sun's intensity is at its lowest, or during nighttime where there is totally no presence of sunlight.
So, ito naman yung iba't ibang types or iba't ibang examples ng heat transfer fluids. So, the heat transfer fluids used in CSP technologies includes air, water, molten salts, glycol-based, glycerol-based, and synthetic oils. So, dito is naka-include yung water pero gaya nga na sinabi natin kanina, kapag direct yung pag-transfer ay pagpapainit ng tubig na hindi na ginagamitan ng heat transfer fluid or HTF, hindi niya masyadong na-maintain yung temperature since mababa nga yung temperature na kaya niyang i-absorb. So, bahagya lang tatagal yung init na yun. So, kapag gabi na, hindi niya na-maintain yung init at parang matitigil lang yung process nung STS or ng CSP. So, konting note lang dito sa examples, mas magandang HTF yung molten salt since nakakapag-absorb siya ng mas mataas na temperature kumpara dun sa synthetic oils na ginagamit sa CSP bilang HTF. So, mas maganda yung performance niya since nakakapag-absorb siya ng mas mataas na temperature. So, mas mahaba yung pag-maintain niya ng temperature na yon hanggang sa makabalik ulit sa araw o kaya hanggang sumigat na ulit yung araw. So, heat transfer fluids, ito yung mga considerations na involved sa pagpili ng HTF na gagamitin sa STS or sa CSP. The following characteristics are being considered on what type of HTF is to be used in a solar thermal power plant. So, una is yung operating temperature. So, kung kino-consider to if kaya ba no HTF yung temperature na napoproduce dun sa system. Katulad nga sinabi ko kanina, kung ang napoproduce ng system is for example, yung solar tower. Mataas yung pag-intensify niya ng sun's energy. So, mataas yung temperature na napoproduce niya or nare-reflect niya. So, kapag ang HTF na ginamit natin is water or synthetic oils lang, hindi masyadong ma-maximize yung init na yon or kaya hindi niya totally na-absorb yung temperature, kumbaga sayang lang. O kaya hindi nagkakaroon ng error do sa system. Kasi maaring yung water matuyo na lang bigla kapag sobrang init ng So, magkakaroon ng HTF discrepancy. So, sa pangalawa naman is yung life cycle. So, kinoconsider dito dahil ang process ng CSP at STS ay tuloy-tuloy. So, kapag hindi na pwedeng gamitin yung HTF, so magpapalit na naman ng panibagong HTF. So, kino-consider din to para mas tipid at mas ma-maximize yung lifespan ng HTF. Kasi kung mas maraming beses na magpapalit ka ng HTF, mas mapapagastos ka. At hindi convenient yan sa pagpatayo ng isang power plant. So, pangatlo naman is yung heat transfer capability. So, ganun pa rin. Kadugtong pa rin dun sa operating temperature. Kung mataas nga yung nakukuha niyang temperature, na-absorb niyang temperature, pero hindi naman niya na ma-maximize yung pag-transfer doon sa tubig, ganun din. Problema pa rin yun. Kumbaga, meron pa rin part ng system na hindi na maximize yung performance niya. So, pang-apat naman is yung heat storage aspect. So, kapag naman mahirap i-store yung HTF o kaya kapag in-store siya is mahirap i-maintain yung temperature niya. So, doon nagkaka-problema din since hindi na magiging convenient yung HTF na gagamitin natin. Kasi, bukod sa mahirap siya i-store, na kailangan pa ng tight vessel o kaya mga durable na mga tanks. Mas mapapagastos yung pagpapatayo ng isang power plant o yung paggawa ng STS or CSP. So, ganun din sa pag-i-store ng HTF. Kung mali din yung pag-i-store ng HTF, hindi rin ganun
ma-maintain yung init nun. So, magiging inconvenient pa rin yung HTF since hindi mamamaximize yung temperature na absorb niya kapag mali yung pag-store na. So, next is overall safety. So, kung ganun nga, kung mas maganda nga yung HTF na napili natin pero hindi naman siya ethical or kaya hindi siya safe gamitin ng tao or example, toxic siya or mahirap siya i-store at makaka-affect ito yan kapag mayroon nag-leak, nagkaroon na HTF leakage. So, hindi pa rin siya dapat baliwalain. Kailangan pa rin siyang i-consider since public safety or ethics yung nakasalalay doon. So, panghuli naman is yung cost. So, halos lahat ng considerations na to is nagfo-fall. Halos lahat yon is kakadugtong na itong cost. Kumbaga, kapag hindi mo consider yung isang factor or yung isang part ng HTF, isa tong cost sa maapektuhan kasi katulad dun sa life cycle sa paulit-ulit na pagpapalit ng HTF, mas mapapagastos ka. Ganun din sa heat storage aspect. Kapag mahirap i-store yung HTF, so mas mahirap gumawa ng tanks or vessels na kaya mag-store ng HTF na yun. So, mas mapapagastos ka ng mas mapapagastos. And hindi rin yun convenient sa pagbaba ng power plant since unang objective nga ng power plant is mag-produce ng energy in the most efficient way at more inexpensive way. So, dagdag notes lang, the use of molten salt in parabolic trough system can heat to 550 degrees Celsius, has a better performance than a synthetic oil which can heat the HTF to only 400 degrees Celsius or less. So, ito lang din yung sinabi ko kanina dun sa nakarang slide na mas maganda yung performance ng molten salt sa synthetic oils. So, nandito yun sa operating temperature, dun siya consider. Ito yung heat transfer capabilities niya. So, kapag kinonsider mo yung mga yon, mas pipiliin mo pa rin gamitin yung molten salt sa synthetic oils. Now let's talk about solar tower. The setup includes an array of large number computer-controlled sun tracking mirrors known as heliostats. Sunlight can be concentrated as much as 1,500 times its normal intensity. These mirrors move in dual axes and are located at the ground level, which collects energy from the sun, then reflects it towards a receiver which contains HTF, located at the top of a tower. The HTF is being heated at around 600 degrees Celsius, and just like in parabolic trough, the HTF through pipes, it goes to a set of heat exchangers. Then it transfers heat to the water, thereby generating high-pressure superheated steam, which is being used to turn a steam turbine. Now, in the next slide, we can see the example or the basic process in which the solar tower collects sunlight and how it generates electricity. This is another example in 3D. And this is the solar tower in real life. Now, next is the linear Fresnel reflector. The design of this type is the combination of parabolic trough and solar tower. This uses flat mirrors instead of parabolic mirrors used in parabolic troughs. These flat mirrors moves in one axis only, unlike solar tower and parabolic dish, which moves in two. It adapts the working of solar tower where the mirrors on the ground collects light from the sun and reflect it towards a fixed receiver located above. Previous design generates steam directly without the use of HTF, which are now obsolete.
linear Fresnel reflector nowadays also use HIF to generate steam. The classic LFR has only one linear receiver on a single linear tower to increase optical and ground use efficiency. The improved design called compact linear Fresnel reflectors or CLFRs use multiple receivers for each set of mirrors so that adjacent mirrors have different inclination in order to target different receivers. Now this is the example of linear Fresnel reflector. This is how it collects sunlight and reflects it to the collector. So, ito naman po yung linear Fresnel reflector, the general description of it. So, sabi dito, flat mirrors are used which are cheaper. And the big disadvantage with this design is the shading effect of adjacent mirrors, which can be encountered only by utilizing more ground space which increases cost. So last, very high temperatures are not produced as compared to a parabolic trap or a solar tower, and therefore the efficiency is less. So sinasabi dito sa general description na nakalagay is yung flat mirrors daw is mas mura, which is maganda kasi sa isang production, sa mga investors mas maganda sa kanila yung mas mura. So kaso nga lang, ang big disadvantage nito is kapag magkakadikit, 'di ba? Dikit-dikit yung flat mirrors natin, is magkakaroon siya ng shading effect sa mga adjacent mirrors na katabi niya. So pang last, sabi dito, hindi efficient yung high temperature na napoproduce niya, hindi kagaya ng sa parabolic trap at sa solar tower. So mas less yung temperature, which is a bad factor para sa isang solar thermal system. So dito sa next slide is yung mga nagawa na flat mirrors sa iba't ibang lugar. So sadly ni isang system dito sa Pilipinas is wala, kaya medyo hindi natin ma-appreciate. Kaya sa ibang bansa guys, marami silang mga solar thermal system. So this is the linear Fresnel reflector. So ito yung tsura niya. So yan, ito yung diagram kung paano gumagana yung linear Fresnel reflector or LFR. So makikita natin, dito yung mga mirror sa baba, magre-reflect siya, then marireceive ng nasa taas. Yan. Ito pa yung isang picture ng linear Fresnel reflector. So next is parabolic dish. This consists of sets of flat mirrors combined to form a large parabolic dishes that is attached to a motor or sensor which tracks the movement of the sun in dual axis. The collected energy from the sun is being concentrated to the PCU located at the focal point of the dish. The PCU consists mainly of thermal receiver and Stirling engine. The thermal receiver, which is a heat exchanger, transfers its heat to the Stirling engine, causing it to reciprocate. This reciprocating movement causes the rotation of an electric generator. These dishes can concentrate sunlight much better than parabolic traps, and the fluid run through them can reach temperatures upward of 750 degrees Celsius. Because of the limitations of size and the small quantity of fluid, parabolic dish collectors are suitable for small-scale power generation up to a few kilowatts. So, ito naman parabolic dish na to is parang siyang flat mirrors, kaso nga lang mas maliit siya. And when we say parabolic, yung shape niya medyo pa ganun. Makikita natin mamaya sa isang picture para mas ma-appreciate natin. So sabi dito, yung parabolic dish, may flat mirror siya, and then sa may taas niya, andun yung PCU sa may taas na meron siyang Stirling engine. And yung
Stirling engine na yon is merong kasama nyo yung thermal receiver. Sila yung nagpa-process ng heat exchanger para magpagana ng isang electric generator. So, yun. Sabi pa dito, these dishes can concentrate sunlight much better than parabolic troughs. So, mas maganda pa raw siya sa parabolic trough. At kaya niyang mag-angat ng or kaya niyang ma-reach ng temperature upwards of 750 centigrade. So, yun nga lamang, merong limitation yung kung gaano kalaki yung parabolic dish. Hindi natin sa pwedeng ilaki for a certain reason kasi yun nga. And dito, yung parabolic dish is bagay lamang siya and suitable lamang siya sa mga small scale power generation. So, mga maliit lang na lugar. Ang mga Stirling engine ay maaaring mahirap maunawaan, ngunit narito ang ibang key points upang maintindihan natin ito. Ang bawat Stirling engine ay may seed cylinder na may dalawang bahagi. Ito ang isang mainit at isang malamig. Ang nagpapaganang gas naman sa loob ng makina nito ay kadalasan ang hangin, helium o hydrogen. Inililipat ito ng isang mechanism mula sa mainit na part patungo sa malamig na part. Kapag ang gas naman ay mainit na bahagi, ito ay lumalawak at itinutulak pataas sa isang piston. Kapag ito ay gumagalaw pabalik sa malamig na bahagi, ito ay nakukuha na. So, dito naman tayo sa parabolic dish. Dito naman sa parabolic dish, ito ay nag-work sa paraan na kapag tumama yung sikat ng araw sa mga mirrors na to, magre-reflect ito sa PCU, and pagka-receive ng PCU, matatanggap ito ng Stirling engine. Ang isang thermal receiver naman ay ang heat exchanger. Ito ay naglilipat ng init mula sa Stirling engine na nagiging dahilan upang ito ay mag-reciprocate. Ang reciprocating movement na ito ay ang nagiging sanhi ng pag-ikot ng electric generator. Dito, makikita natin ang mga largest solar thermal power stations sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Ito ay ang Quarsasate Solar Power Station, Ivan Pass Solar Power Station Facility, Mojave Solar Project, Solana Generating Station, Genesis Solar Energy Project, Solaven Solar Power Station, at ang last, ang Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park Phase 4. Thank you po sa pakikinig sa aming mga report. Maraming salamat po.